Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pagpapasalamat sa Diyos para sa 26 na taon ng pagkapari na Kanyang ipinagkaloob sa inyong lingkod, bagamat hindi ako karapat-dapat. Samahan po ninyo ako sa pagpapasalamat sa Panginoon na Siyang humirang sa akin bilang paring lingkod sa Kanyang banal na simbahan. At nawa, lalo pang umunlad sa kabanalan ng simbahan sa paghirang niya ng maraming mga pari at mga laikong lingkod sa Kanyang sambayanan. Ang pagdiriwang natin ngayon ay pagdiriwang ng biyaya at awa ng Diyos. Ang lahat ay biyaya sa mga taong may pananampalataya. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa na lagi tayong maging bukas sa pagkilala sa biyaya ng Diyos. Upang lalo tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ako at kaawaan, at ang Espiritu Santo ay gawin mong sumilay sa aking kalooban, upang ang iniatas mong paglilingkod ay marapat kong magampanan, ang iyong sambayanan ay matapat kong mapaglingkuran, at ang iyong pag-ibig ay lagi kong mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago sa mga apostol na sama-sama noon.
Sa kahuli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ng Panginoong Diyos, sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupa. Lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikipakas sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman
ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Magsitayo na po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus. Sa gawing paanan, siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus.
Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kaniyang buhok. Hindi mo ko hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok siya, ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang maraming niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, at ang kaniyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumao ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Magsipo muna po ang lahat. Nagtataka ho ako, bakit ho ako? Siguro naisip ko na lang ho, dahil si Father John pinag-homily ko ng birthday ko, ako naman ang pinakiusapan niya mag-homily ngayong anniversary niya, Father John, quits na tayo. Naalala ko ho, una ko hong nakilala si Father John, sa Kristan pa lang ho ako. Lagi niya hong kasama si Cardinal Sin, akay-akay, tinutulungan. Naging professor ko rin ho siya sa seminaryo. Ang subject ko niya sa amin ay Church History. At lagi niya sinasabi sa klase namin, we learn from the past, we walk forward with hope. Natututo sa mga aral ng nakaraan, lumalakbay ng may pag-asa. Kaya, mukhang magkarugtong yata ang pagdiriwang ngayon sa itinuturo niya sa amin noon sa seminaryo, ang kakayahan ng pag-alala. At ganoon naman, di ba, pag may nag-aanibersaryo, panahon ho ito ng pag-alala. Inaalala natin ang kabutihan ng Diyos. Inaalala natin ang mga aral at karanasan na humubog sa buhay ng isang pari. Inaalala kahit ang mga pagsubok na nakasalubong sa daan, at nakikita din na sa kabila ng mga ito, kasama rin natin ang Diyos. Every anniversary is a day when we remember. We remember God's grace, we remember God's goodness, and we remember always God's guidance. Inaalala, naaalala, alaala. Pero kasama din noon ay ang hamon na maging alaala. Hindi lang po pag-alala, kundi pag-alala, maging alaala. Remembrance.
To become a remembrance. At yan po siguro yung mission namin bilang isang pari. Nung inordenahan po si Father John 26 years ago, kasama din noon ay ang hamon na maging remembrance. Hindi lang to remember, but to become a remembrance. At siguro, ang pinakamalaking remembrance din ay ang pagsasakasalukuyan o to become a remembrance of the presence of Christ. Si Jesus na mabuting pastol. Kaya nakikita sa paglilingkod ng isang pari ang larawan ni Jesus. He is a remembrance of Christ. Kaya maganda ho yung identity na ibinigay ni Father John sa sarili niya na siya ay pastol at kalakbay. A remembrance of Christ the Good Shepherd, pastol at kalakbay. At ang isang pastol ay kasamang naglalakbay. Hindi ho niya sasabihin, etong gawin mo, kundi kasama siya sa paglalakbay. At ang pwesto ng isang pastol sa gitna ng kanyang kawan ay hindi ho sa harap, hindi rin ho sa likod. Hindi sa harap kasi hindi niya makikita yung nasa likod niya o mahirapan siyang abutin yung nasa pinakalikod ng kawan. Mahirap din naman kung siya ay nasa likod dahil hindi niya maaabot yung nasa unahan. Dahil kung sino ang nasa unahan, yun ang susundan ng buong kawan. Asan ba ang pastol? Nasa gitna ho. Nasa gitna ng kanyang kawan, ang pastol. Para madali niyang gabayan ang nasa unahan at madali niyang hilahin pag nahuhuli na ang nasa likod. So that the pastor or the shepherd can direct, correct, and protect. Hindi lang gabay, hindi lang tagapagpaalala, kung hindi higit sa lahat, tagapagtanggol ng kanyang kawan. Yan ho ang larawan ng isang pastol. Naalala ko ho, no? Nung 2 years ago, nung kami ay lilipat na ho rito, pareho ko kaming may mga agam-agam. May kanya-kanya kaming takot. Si Father John, sinabi niya sa akin, overwhelmed daw ang nararamdaman niya. Ako ho, terrified. Pero, sa kabila ng takot ko, may kapatid ako na masabi kong kasama ko din naglalakbay. Kasi ho, kikwento ko na nandito na ho ako. Nung una ho nagpunta kami dito, nung August 29, habang kumakanta ho ng Gloria, parang hindi kami masaya. Dahil pagtingin ko ako naluluha, dahil parang bumubulaga sa akin ang laki ng simbahan na ito, pagtingin ko kay Father John, may kasama din pala akong naluluha. At doon naramdaman ko, hindi pala ako nag-iisa. May kasama din ako na natatakot at nag-aalinlangan. May kasama din ako na marahil ay nabubulaga sa laki ng iaatang na responsibilidad. Pero may kalakbay din ako sa lahat ng iyon. Pastol at kalakbay. Hindi nag-iisa sa paglalakbay. Maganda ding paalaala ang pagtanggap ng ordinasyon o pag-alala natin pag-alala sa anibersaryo ng ordinasyon ay ang pagiging alaala ng pagiging bukas palad ng Diyos. A remembrance of God's generosity.
Nung si Father Jun ho ay inordinahan, tinawag ho siya ng diakono sa kanyang pangalan. At ang tagon niya ay present. Narito ho ako, binibigay ang sarili, tumutugon sa tawag ng Diyos sa kanya. At nung tinawag din si Father Joe na pumunta ng Quiapo, marahil yun din ang sinagot niya, I am present. Binibigay ang sarili sa paglilingkod. Pero, hindi lang ho present ang ibinibigay niya. Hindi lang present ang sinasagot niya at sinasabi, narito ako. Pero maganda rin makita na siya din at ang buhay ng isang pari ay present din sa community. Regalo ng Diyos. A priest is a present of God to the community. Kaya si Father John ay hindi lang nakatanggap ng biyaya at ating inaalaala, kundi misyon din na patuloy na maging regalo ng Diyos sa kanyang sambayanan. To become a present to God, to the community. At patuloy siyang nagiging regalo sa amin, lalo na ho kaming mga bata. Bata pa ho kami. Wala pa ho kami sa kalahati ng tagal ni Father John sa paglilingkod sa pagpapari. At ang kanyang pagiging biyaya din sa amin ay ang pagbabahagi din niya ng kanyang karunungan sa amin. Yung kanyang karanasan sa paglilingkod, He is always present for us when we do not know what to do anymore. Siya ho ay biyaya ng Diyos sa amin bilang kanyang mga kapatid na pari. Dahil minsan dumarating kami sa panahon na hindi na namin alam ang gagawin, tumatakbo ho kami kay Father Jun para humingi ng kanyang gabay, para humingi ng kanyang direksyon. Siya din ay biyaya ng Diyos para sa amin. Hindi lang ho remembrance of God's grace, pero ang buhay pagpapari din ho, ay hindi lang ho remembrance of God's generosity, pero ang buhay pagpapari din ho ay remembrance of God's grace. At ito ho laging sinasabi at sinasambit ni Father John lagi, that everything is grace. Ang buhay pagpapari, wala kayo may pagmamalaki, kundi patuloy kaming umaasa sa grasya ng Diyos at patuloy na tumatawag sa amin sa kabila ng kahinaan namin, sa kabila ng pagkukulang namin, sa kabila ng kapalpakan namin. Ang grasya ng Diyos pa din ang gabay namin. Kaya sa mga panahon na panghihinaan kami, lagi ding sinasambit ni Father John, everything is grace. Dahil sinasabi ni San Pablo, when I am weak, it is then that I am strong, because the grace of God suffices me. Tumitingin sa kahinaan, tumitingin sa pagiging hindi karapat-dapat, pero ang grasya ng Diyos ang nagpapalakas sa amin. Remembrance of God's generosity, remembrance of God's grace, remembrance of God's hope. Bilang isang pastol, meron ng direksyon, may gustong puntahan, may gustong marating. At yung vision ni Father John sa pamumuno niya dito, pinakita din niya ang kanyang vision na sana ang mga deboto ay makaranas ng pag-asa dito sa dambana at simbahan na ito. Yung kanyang pagnanais
na sana hindi lang siya, hindi lang kami, kundi ang lahat, kahit ang mga nagpupunta dito, galing pa sa iba't ibang lugar, na nangipangihinaan na ng loob, naubusan at nawawalan ng pag-asa, sana ay makasumpong ng pag-asa ng Diyos. Kaya sa kanyang paglilingkod at pagbibigay direksyon, nais din tayong dalhin palapit sa pag-asa sa Diyos. Naalala ko ho, bago ho si Father John pumunta dito, siya ho ay chaplain ng landmark Our Lady of Hope. Ngayon, Christ, our hope. Si Jesus Nazareno na ating pag-asa. Si Jesus Nazareno na nagpapainom sa atin sa kabila ng ating kapaguran at sa kanyang pamumuno at paglilingkod bilang isang pari, tinuturo niya sa atin na si Jesus Nazareno ang bukal ng awa. At yan po ang misyon. Yan po ang pag-alala, hindi lang ng anibersaryo ng ordinasyon, kundi pagyakap din sa isang misyon, to be a remembrance of God's generosity, God's grace, and God's hope. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating panalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating tugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, naway maipagpapatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa, at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawad at tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda at tunghayan mo si Kristo na siyang pari at hain sa dambana upang akong katambal niya sa tungkulin ay maging handog na masanghaya sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay umaalala sapagkat lubhang mabuti at maawain ng Diyos. Kaya't bilang isang pamilya, sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung wala kaming utang na loob. Patawad po kung kami nakakalimot magpasalamat sa inyo. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang buhay na alaala ng awa at biyaya ng Ama. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sama ng sambayanan sa pagtulong, sa pag-ibig ni Kristo na bubuklod. Ikaw ay paring ni Kristo, nakapagpahayag ng mabuting balita sa mga tao. Ito ang buhay at lakas mo. Sa iyong pagkatao, sinasalamin mo. Ikaw ay paring ni Kristo, ang Espiritu, pagtaglay mo. Ikaw ay paring ng sambayanan. Ikaw ay lingkod ng Diyos sa bayan. Hirap at pagod, hindi mo alintana. Painigay lamang ang sarili sa mga dukha. Sariling pawis ay hayang pumatag. May ganap lang ang tao sa magkakasadlan. Ikaw ay paring ni Kristo, tagapagpahayag ng mabuting balita sa mga tao. Ito ang buhay at lakas mo. Sa iyong pagkatao, sinasalamin mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang sa pagkaing iyong bigay at sa kalis ng bagong tipan
naway matapat kitang mapaglingkuran at lubos kong maiukol ang aking buhay sa kapakanan ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo lang po sandali. Bigyan po natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya po ang dahilan ng lahat at siya ang dahilan din ng ating pagtitipon ngayon sapagkat siya ang ating inaalala at pinapasalamatan. Magdadalawang taon na po ako dito sa Quiapo at aaminin ko po sa inyo hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Hiwaga pa rin sa akin kung bakit ako pinadala dito at tinawag dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. At sa aking pagninilay, lalo na ngayong araw na ito, mas lalong luminaw po ang dahilan. Tingnan nyo nga po ang paligid nyo, tingin nga po kayo sa bawat isa. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpalaing kayo ng Diyos. At iikot nyo po ang tingin nyo ngayon sa simbahan. Hindi po linggo ngayon. Alanganing oras po ngayon. Hindi po Biyernes ngayon. At lalo't higit, hindi ko bisita ang mga nandito ngayon. Dahil hindi pa hulalagpas sa daliri ng kamay ko ang talagang pinapunta ko dito. Pero puno po ang simbahan. Nandito po kayo. At nung pinagninilayan ko po ang ebanghelyo ngayong araw na ito, na nakatagpo ni Jesus Nazareno yung babae na pinunasan, hinalikan, pinabanguhan ang kanyang mga paa at ipinakita ng lubos-lubos ang kanyang pasasalamat, pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob. Doon ko naunawaan po. Sapagkat yun po ang ipinakita ng mga deboto ni Jesus Nazareno sa akin at sa aming mga pari. Hindi po ba katulad nung nangyari sa Ebanghelyo, nung tinignan ng mga tao yung babae, sabi kay Jesus Nazareno, ano ba naman yung babae yan? OA. Ang daming palabas. Paiyak-iyak pa. Ang daming paraan. Hinagkan, pinunasan, pinabanguhan. At natitiyak ko siguro, sumigaw pa yung babaeng yun. May halong pagtataka, paglilibak, pangungutya, at pagtatanong, bakit ganyan yung taong yan? At hindi ho ba mga kapatid, minsan ganun ang tingin sa ating mga deboto. Bakit ba yung mga nandiyan sa Quiapo? Kung makasigaw, kung makapunas, kung makaiyak, kung makapagpahayag ng pananampalataya, ganun na lang. Aminin ko po sa inyo, hindi po ako ganun nung una, tahimik lang ako, kimi. Siguro nga masabi, kuripot sa pagpapakita ng pagpapasalamat. Kaya aaminin ko po sa inyo, napapahiya po ako pag nandito ako at nakikita kayong mga deboto. Eto ako, sabi ng sabi, ang lahat ay biyaya, ang lahat ay awa, pero nahihiya akong ipakita sa Diyos na nag-uumapaw ang aking pasasalamat at paniniwala sa Kanya. Pero ang mga deboto, hindi nahihiya ipakita kay Jesus Nazareno ang kanilang nag-uumapaw na pagmamakaawa, pagpapasalamat at pagpapaalala. Ngayon, alam ko ng dahilan. Dahil gusto kong turuan ng mahal na pong Jesus Nazareno, ipakita mo kung talagang nagpapasalamat ka. Iparamdam mo kung talagang nagmamakaawa ka. Ipahayag mo kung talagang ipinangangalandakan mo
ang iyong pag-ibig sa akin. Dahil aminin natin, nandito po yung ibang mga hindi taga-Quiapo, aminin natin sa ibang lugar, gusto natin, kimi lang tayo. Tipid tayo. Kaunti lang dahil parang nahiya tayo. Pero dito sa Quiapo, ipinakita sa akin, bakit mo ikakahiya kung ikay tunay na kinaawaan? Bakit mo ikakahiya kung talagang nagpapasalamat ka? Bakit ka magtitipid kung talagang pinagpala ka? Kaya salamat po sa inyong lahat dahil itinuro nyo po sa akin kung ano ang dapat na isang alagad ni Jesus Nazareno. Buong buo ang pagpapakita, buong buo ang pagpapahayag, buong buo ang pagpaparamdam. At yon ay isang biyayang aral na itinuturo sa akin magpahanggang ngayon. Kaya't natitiyak ko kasama ang mga kapatid kong pari, kapag nakikita namin kayo, lalo kaming nahahamon, pag-igihan ng aming pagmimisa, pag-igihan ng aming pagpapangaral, at higit sa lahat, pag-igihan ng aming pagiging saksi. Dahil kayo na walang sawa at walang pagod at walang hiya na ipinapakita ang lahat, ganun din sana kami. Kaya maraming salamat po sa pagpapakita sa akin, lalo na kung ano ang tunay na deboto at disipulo ni Jesus Nazareno. At ang taong ito'y napakabiyaya sa atin sa Quiapo. Nung nagsimula ang taon, nagpunta po rito sa unang pagkakataon ng mga obispo ng Pilipinas upang italaga ang ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At nung isang buwan, inanunsyo na rin na simula sa 2025, ang Enero 9, hindi na lang pista ng Quiapo, hindi na lang pista ng Maynila, kung hindi pista ng buong Pilipinas, pista ng bawat Pilipino. Kaya nga ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino, tumatanggap ng deboto, nagsusugo ng disipulo. At yun ang biyayang aral na aking ipinagpapasalamat. Kaya't salamat po sa inyo, mga kadeboto, dahil kayo po ang nagtuturo sa amin, mga pari, na lalo naming pag-ibayuhin ang aming paglingkod at higit sa lahat, pag-ibayuhin ang aming ugnayan kay Jesus Nazareno. Kaya't salamat po sa inyo. Salamat din po sa mga kapatid kong pari na narito ngayon. Salamat po sa mga naglilingkod sa simbahan ng Quiapo. Sila po ang susi upang maging dambana at tahanan ng ating simbahan. Kaya't ang MBBN staff, ang mga naglilingkod, mga ihos del Nazareno natin, ang mga prayer and devotion groups, ang mga organizations, ang liturgical affairs, at lahat-lahat ng mga lingkod ng simbahan ng Quiapo. Maraming salamat po dahil itinuturo nyo sa akin papaano maging deboto at disipulo. Palakpakan po natin ang mga lingkod ng Quiapo. Salamat po sa aking maliit na pamilya. Maliit lang po ang aking pamilya, kaya siguro sinugo din ako rito para lumaki ang aking pamilya. Dahil kayo pong lahat ang aking pamilya. Kaya sa mga kaibigan na nandito mula sa iba't ibang mga pinaglingkuran ko, sa Villa San Miguel, sa Greenbelt Chapel, sa Landmark Chapel, sa Arsobispado, salamat po sa inyong pakikilakbay at sana po sa pagpunta nyo rito sa Quiapo, makita nyo rin po, katulad ko, matutunan natin anong pagpapaigting sa ugnayan sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At muli salamat sa mga kapatid kong pari, Father Paul, Father Dennis, Father Neophil, at salamat po. Lagi ko po itong sinasabi, ako'y nagpapatuloy dito, gumagaan ng aking krus dito sa Quiapo dahil ako'y may mga kalakbay
may mga kaibigan at higit sa lahat, may mga kapatid na kasakasama ko para sa inyo. Father Chris Crucero, Father Robert Arellano, Father Jonathan Moica, the best vicars in the world. Thank you very much. Brother Richard and Reverend EJ, pagdasal natin, maordenahan ng pari si Reverend EJ, at nawa ay pagkaloob sa kanya ng Pong Jesus Nazareno na ang biyayang matagal na niyang ipinaninikluhod. At tunay nga po na ang pagpunta ko rito ay isang biyaya because I was sent to the best shrine and parish in the world, ang simbahan ng Quiapo, ang pinakatampok na parokya at dambana sa buong Pilipinas. At dahil doon, sabi nga po ni Father Jonathan, dalawang biyaya, alaala at pag-asa. Hindi ko na naalala, tinuro ko pala sa kanya yon. No? Pero napakaganda po na sa dambanang ito, itong dalawang biyaya ang lalong lumago, alaala at pag-asa. At kung meron man po akong isang wish, at kung di naman po kalabisan sa mga kapatid kong pari, lalo na sa aking mga kasamang vicars, sa inyong anniversary, fathers, pwede bang isa ang maging wish natin, lalo na sa taon na ito, para lalong umigting ang alaala, para maalala natin, ano nga ba ang debosyon sa Pong Nazareno? Ano nga ba ang ibig sabihin at hamon sa atin ng mahal na Pong Jesus Nazareno, upang sa gayoy lalong mabuhay ang ating pag-asa at pagsunod sa Kanya. Ito pong aking hiling, pakiusap, pagsusumamo sa mahal na Pong Jesus Nazareno, na dumating ang araw na maitayo na, maisaganap ang museo ng Nazareno at sentro ng bawat deboto at peregrino upang bukod sa simbahan ng Quiapo, magkaroon tayo ng isa pang tahanan para lalo nating maalala ang mga aral at biyaya ng Poong Nazareno at upang ang lahat ng mga deboto sa Pilipinas man at saan mang panig ng mundo ay magkaroon ng isang tahanan ng paghuhubog at pagpapalalim ng kanilang debosyon. Ito rin ang naging hamon sa atin ng mga obispo ng Pilipinas. Kaya ngayon pong anibersaryo ko po, mahal na Pong Jesus Nazareno, kung ipagkakaloob nyo po, matayo at matapos ang Jesus Nazareno Museum at Devotees and Pilgrim Center upang maging dagdag na tahanan ng mahal na Pong Jesus Nazareno. Samahan niyo po ako na sa katuparan at maging realidad na magkaroon tayo ng museo at sentro para sa mahal na Pong Jesus Nazareno. Kung kayo po'y sumasang-ayon at samahan niyo ko pong ipagdasal yon na magkaroon na tayo ng isa pang museum at Pilgrims and Devotees Center, iparinig nga natin sa mahal na Pong Jesus Nazareno ang mas malakas na palakpak. Sapagkat sa huli, hindi po ito tungkol sa akin, hindi po ito tungkol kahit kanino man, ito'y higit sa lahat para sa ikadadakila ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Kasamahan po ko ng mga kapatid kong paring basbasan kayo at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. MBBN staff, paki-standby po tayo. Yung mga friends po ni Father June. Yung mga kaibigan po ni Father June, pakit na po tayo. MBBN staff, standby po tayo.